Welcome sa day 1 ng ating sourdough starter journey. So bakit day 1 kahapon day 0? Lahat na papanood ko day 1 nag-start. Well, ako kasi parang gusto ko siyang i-treat na parang baby. So syempre ang baby, bagong panganak. So kahapon pinanganak yung ating sourdough starter. And then ngayon magsi-celebrate na siya ng kanyang parang first birthday. Kasi first feeding ng ating sourdough starter. So as we go along, habang finifeed natin siya, nagsi-celebrate siya ng birthday niya, antayin natin mag-mature siya. So pag naging mature na siya, active na yung ating sourdough starter. So pag active na siya, ibig sabihin, ganap na dalaga at binata na yung ating sourdough starter. So pwede na siyang mag-reproduce. So parang ganun yung treatment natin. Kaya day 1 tayo ng feeding ng ating sourdough starter. So by the way, nilipat ko lang ng jar yung ating sourdough starter. Kasi nakita ko to sa drawer habang naglilinis ako. Bigay ito ng friend ko nung last Christmas or 2 Christmases ago, si Joan Legaspi. Shoutout to you, ayan. So maganda siya, may pangalan na Boyet. Kaya pangalanan natin yung sourdough starter natin na Boyet din. So parang si Junior. Yung kasing active na sourdough starter ko, ang pangalan niya si Vela. Ayan, so ito, tawagin natin si Boyet or si Junior. So kayo ba, pinangalanan nyo yung sourdough starter nyo? Kasi talaga parang ititreat nyo siya na parang alaga. Parang baby or parang pet na papakainin araw-araw. So sa paggawa ng sourdough starter, may encounter nyo yung salitang discard. Ano ba yung discard? It's basically yung sobra sa sourdough starter na kailangan itapon kasi masyado ng acidic yung ating sourdough starter. So kailangan bawasan natin para ma-maintain yung health ng mga microorganisms na nandito sa sourdough natin or sa starter natin. As well as, syempre, if i-feed mo siya daily, magvo-volumize yan, masyadong tataas. So kailangan mo magbawas. And yung discard na yon, syempre, kailangan mong itapon kasi bad bacteria yon. Hindi siya pwedeng gamitin. Gagamitin mo lang yung discard kapag active na yung sourdough starter. Ayun, okay na siya. Matagal pa natin i-discuss yun kasi bubuhayin pa natin to or gagawin pa natin active. But for now, hindi muna tayo magdi-discard kasi konting amount pa lang naman yung ating sourdough starter. Yung amoy niya ngayon para siyang gatas ng bata. May mga babos, ewan ko kung makikita nyo sa camera. Malalaman nyo yung nagutom yung sourdough starter nyo pag malabnaw na siya. Ayan, runny siya, tapos mabula. Amoy ano nga siya, amoy gatas ng bata. Tapos habang tumatagal yan, babaho yan. Amoy alcohol, amoy maasim, amoy suka, ganun siya. So hindi na tayo magbabago ng ratio or yung amount ng i-feed natin. Ganun pa rin, 1/4 cup ng same flour, bread flour, or kung ano yung gamit yung flour. And then water. Again, little less than 1/4 cup. So it doesn't matter kung anong flour yung ginamit nyo. Same amount lang din ng i-feed natin na amount ng flour and water. So i-mix lang natin. Ayan. Make sure na wala nang dry na flour. Kailangan nahalo talaga siya. And that's it. Ayan na yung ating first feeding ng ating sourdough starter. So napakain na natin siya. Ito medyo inagahan ko lang since kahapon ginawa ko yung sourdough starter around 2 a.m. And right now, magti-12 pa lang, pinakain ko na siya. Okay lang yun na medyo maaga. And gutom na naman siya. So syempre pag yung bata gutom, iiyak yan. Huwag nating paiyakin yung ating sourdough starter. Pag gutom, pakainin. So, yun lang yan. Pakainin natin. And again, magantay tayo bukas. Same time, around same time. And i-feed natin siya sa day 2 ng ating sourdough starter journey. So, yun lang ating video. See you tomorrow, guys.